Okay, so sa akin po ay Ruth's tender plea. Nawala yung ano ko dyan Take your maid servant. No? So yun po yung ano ko. Bakit nawala yung ano ko dyan? Na-edit. So may ano pa yan, no? Ruth's tender plea, take your maid servant. So, sa chapter 3 po tayo, verses 1 to 18. No? So please bear with me. No? It's a story about sa chapter 3. So kay Ruth. So sabi dyan, one day, Naomi said to Ruth, no? So para tayong nag-storytelling na one day, so ma-imagine nyo isang araw, my daughter, it's time that I found a permanent home for you. No? So sabi ni, sa mga ano pala mo, no, ang background ng ating mga karakter dito na pag-uusapan, si Naomi is a mother-in-law ni Ruth. Si Ruth naman po ay isang Moabite. And Moabite siya, tapos yung napangasawa niya, anak ni Naomi. Tapos yung ano niya, yung asawa niya namatay na. So kasama niya si Naomi ngayon, yung kanyang mother-in-law. Doon siya sumama. Pero si Naomi, inano na niya na pwede ka nang umuwi sa inyong lugar sa Moab. Pero sabi ni Ruth no na hindi sasama siya sa kanyang mother-in-law, no? So parang natanong ko ngayon sa may mga asawa no na what if kunwari wala na kang asawa, sasama kay si mother-in-law. Parang naano ko yun kay Ella, sabi niya na hindi, uwi daw siya. Uwi daw siya sa kanilang lugar, no? So, parang medyo rushy lang sa atin no, na parang sasama sa sa mother-in-law kasi sa atin talaga parang gusto nating umuwi kapag doon sa ating sa ating mga tunay na mga magulang or pamilya. So, yun lang, tinanong ko lang sa Ella pero sabi niya, hindi, uwi daw siya sa kanila. So, hindi siya kagaya ni Ruth, no, na si Ruth naman ay hindi siya umuwi sa Moab, sumama siya kay Naomi, no? So, yan na po siya. So sabi nga ni Naomi na my daughter, it's time that I found a permanent home for you. So ito na yung time na parang parang maghanap na tayo ng place para makapagsimula ka kasi mag-isa ka na lang, wala ka ng asawa, din matanda na ako, parang ganun yung sinasabi ni Naomi, no. So sabi niya, verse 2, Boaz is a close relative of ours, and he's been very kind by letting you gather grain with his young women. So, si Boaz yung nakitang parang prospect ni Naomi na pwedeng ma-partner ni Ruth, no? So, sabi niya, close relative natin si Boaz. So, pwede mo siyang parang maging husband in the future, no? So, meron din akong na sa dati, ganyan ang kanilang mga parang tradisyon na dapat sa close relative lang kapag namatay yung asawa mo, ang next mo magiging asawa sa mga close relative lang. So, sa akin, akala ko, hindi na yun applicable ngayon. So, meron akong pinsan talaga, mismong pinsan ko, no, side ng mama ko na, yung niya, ang pinsan kong lalaki, namatay siya, tapos mayroon siyang pamilya. Meron siyang isang anak at may asawa siya. So, ang nangyari, pagkamatay niya, na heart attack man siya, ang naging next niyang asawa, yung pinsan ko na lalaki din, na kapatid niya, kuya niya. So, doon pa rin sila pa rin, parang nagulat niya ako. Parang dati, parang hindi ko inaakala ba na yung asawa ng pinsan ko, maasawa din ng kuya niya. Yung parang ganun ba, no? So, doon pa rin siya na parang sabi ko nga nun sa ate ko, bakit sila nagkaasawa? Parang ganun. Kasi parang, kasi yun, di ba? Parang rare. Parang brother-in-law niya kasi yun. Kung hindi ba? So, parang, ang sabi naman ng ko, ate, gusto niya kasing tulungan yung mag-ina. Kasi walang bubuhay doon sa batang maliit na pamangkin niya. Kaya siya na lang sumalo na, siya na lang maging, mag-asawa sila ulit. Parang ganun. Kaya sabi ko, pwede pala yun. Yung parang ganun din nangyari sa kanila, no, na close relative lang, yung pwedeng mapangasawa ulit ni Ruth, no. So si Boaz po yun, sabi dito, no. So sabi niya, tonight, he will be winnowing barley at the threshing floor. Now, do as I tell you. Take a bath and put a perfume and dress into your nicest clothes. Then go to the threshing floor, but don't let Boaz see you until he has finished eating and drinking. So dyan po, ang sabi ni Naomi, meron na siyang plano. Sabi niya, ngayong gabi, pupunta ka sa threshing floor. Para kasi yung time na yan, parang tapos na mag-harvest. So, parang, okay, parang celebration ng tapos ng harvest. Mag-eating and drinking, kasi nga,
tapos na tayo mag-harvest. Diba parang naano ko siya, nakita ko, na-imagine ko dati na nung na high school ako, meron kasi kaming palayan. Tapos, hindi kami mayaman dati. Tapos yung palayan na yun, syempre mag-harvest, ganyan. Tapos nagpapakain yung kami sa mga nag-harvest. So, nandoon na yung nila, pagkain, tapos minsan hanggang hapon kasi yun, kaya mostly dinner, nagpapakain pa rin kami. Tapos minsan, bibigyan namin sila ng mga gusto nila, like alak, kasi nga, tapos na yung harvesting time. So, na lang sila, parang papahinga, mag-uusap-usap, tapos pinapadalhan din namin sila nung mga, pag na namin yung mga bigas, binibigyan din na namin sila isang sakong bigas, no? Sakong bugas. So, ganun po yung nangyari doon. After ng celebration, after ng harvest, ganun po yung nila, nag-celebrate na sila sa harvesting time. So, sabi niya, pumunta ka ngayong gabi doon. Maligo, magpabango ka, isuot mo yung pinaka maganda mong damit, no? So, ganun na yung parang scenario doon na time. So, sabi din ni Naomi, huwag kang magpapakita muna kay Boaz, no? So, pagdating ng gabi na lang, no? So, next po, sabi niya, after Boaz finished eating and drinking and was in good spirit, he lay down at the far end of the pile of grain and went to sleep. So, natulog na po si Boaz, no? After niyang kumain, nag-inuman, nagsayahan. So, siguro tipsy-tipsy na siya dyan, matutulog na siya, papahinga na siya, no? Then Ruth came quietly, uncovered his feet, and lay down. So, ganyan po yung itsura nung kung hindi nyo na-imagine, ganyan yung niya. So, around midnight, Boaz suddenly woke up and turned over. So, midnight, no? So, nagising siya bigla, and he was surprised to find a woman lying at his feet, no? So, nagulat siya, may babae dito. Parang wala sa kanyang isipan yun ba kasi nag-inuman lang sila, wala naman silang ina-expect na kahit ano. And then nagulat siya na may natutulog, no? And sabi niya, "Who are you?" he asked. So, siguro gabi na, hindi na niya makita. Sino ka? Parang tinanong niya. And I am your servant Ruth, no? So sabi niya, I am your servant Ruth, she replied. Spread the corner of your covering over me, for you are my family redeemer. So yun po yung sagot ni Ruth, no? So next slide. So mamaya po, natin yun, isa-isahin. The Lord bless you, my daughter, sabi ni Boaz. You are showing even more family loyalty than you did before, for you have not gone after a younger man, whether rich or poor. Now, don't worry about a thing, my daughter. I will do what is necessary, for everyone in town knows you are a virtuous woman. But while it's true that I am one of your family redeemers, so sabi ni Boaz na, oo, ako yung isa sa mga close relative ninyo, there is another man, pero meron pang mas close na pwedeng maging asawa mo, sabi niya diyan. So there's another man who is more closely related to you than I am. So may mas malapit pa so next po. So sabi diyan, stay here tonight and in the morning I will talk to him. So kakausapin daw ni Boaz, no, yung close relative na pwedeng maasawa ni Ruth. So if he's willing to redeem you, very well. Let him marry you. But if he's not willing, then as surely as the Lord lives, I will redeem you myself. Now lie down here until morning. So sa 14, so Ruth lay at Boaz's feet until the morning. But she got up before it was light enough for people to recognize each other. For Boaz had said, no one must know that a woman was here at the threshing floor. So umalis siya agad ng pagka-morning nung wala pang taong nakakita sa kanya, no? So then Boaz said to her, bring your cloak and spread it out. He measured 6 scoops of barley in the cloak and placed it on her back, then he returned to the town. So, hindi lang siya pinauwi agad, parang binigyan pa siya ng bitbitin mo to pa uwi, no? So, ganoon kabait si Boaz sa kanya, no? So, next po. So, sabi niya, be sure to notice where he lies down. Ay, ano ba to? Mali yung ko, sige, next B. So, verse 4 pala to. So, when Ruth went back to her mother-in-law, Naomi asked,
what happened, my daughter? Ruth told Naomi. So, ano na siya, kumusta yung, pag-uusap nyo kagabi, no? So, ano na siya. So, Ruth told Naomi everything Boaz had done for her, and she added, he gave me this 6 scoop of barley and said, don't go back to your mother-in-law empty-handed. So, pinadalhan pa ako ng pagkain, itong barley, no? So, then Naomi said to her, just be patient, my daughter, until we hear what happens. The man won't rest until he has settled things today. So, yun po, mahaba yung kwento natin, but I hope and I pray na na-imagine na yung scenario, no, kung saan sila nagkita, so, yung place ng nila, tsaka yung mga conversation nila, no. So, dyan po iikot ang ating pag-uusapan today. So, point number 1, so, dako na po tayo dyan, no. So, the need for redemption. So verse 1 to 5, no, sabi nga, my daughter, shall I not seek security for you, that it may be well with you? So, yun po yung sabi ni Naomi na kailangan nating maghanap or humanap ng parang place for you to work, yung parang panghabang buhay na talaga ba? So, Hebrew word for security is manoak, no? So, it means rest, settledness, and a permanent place of belonging. So, yun po yung gusto ni Naomi sa kanya, para magkaroon na siya ng a family or a house na hindi na siya kung saan-saan ba na lang doon, nakikisali pag nag-harvest. Parang wala talaga siyang matatawag na home. Kasi si Naomi lang yung kanyang sinasamahan or nakasunod lang siya kay Naomi, no? So sabi nga, Naomi gives Ruth, So sabi nga, no, na si Naomi daw is nakita niya yung need ni Ruth. Hindi lang yung mga pagkain ang kailangan ni ni Ruth para mabuhay araw-araw. No, kailangan niya yun, pero iba pa yung nakikita ni Naomi na mas kailangan ni Ruth, no. So yung pagkain pwede namang makuha ma-solve agad. Pwede naman silang manghingi ng yung parang tira-tira na sa harvest. Ang kailangan ni Ruth is, na nakita ni Naomi, he needs protection, no? So wala siyang walang magpo-protect sa kanya eh. She's a widow eh. And she still needs a family, no? Kailangan ni Ruth ng talagang sariling pamilya. And kailangan niya ng magre-redeem sa kanya. Yung parang talagang magkakaroon siya ng place of belonging, no? So sa atin po, makikita po natin how this applies to us today. Kailangan po natin yung mga pagkain, shelter, di ba po? Alam ko na noon pa man sa pag-aaral natin, basic needs, di ba? Alam na natin yan, food, shelter, clothing. Yun po yung mga kailangan natin, no? So ganun po rin yung kailangan ni Ruth. Pero mas nakita ni Naomi yung mas kailangan niya. And sa atin din po, meron pang mas kailangan natin. Mas biyan pa sa basic need natin, no? So, meron na tayong trabaho, meron tayong tirahan, meron tayong education na natapos, mga ari-arian, baka meron din kayong rice field, no? So, pero, hindi po talaga yung kailangan ng ating soul, no? Yung deep within sa atin. Kasi ang mga bagay na nabanggit ko ay temporary lamang. Kumbaga, kaya kay Ruth din, is temporary lang yung pagkain, mga damit, no? Sa atin din po ay temporary lang. Dahil po ang basic need ng heart ng isang human being is hindi po yung provision, kundi ang redemption. No? So, ito po yung ating spiritual redemption. Yun po yung pinaka-basic need ng isang human heart, no? So, we need reconciliation with God. No? Yung kaayusan ng relationship natin sa Panginoon. We need rescue sa ating mga kasalanan, and we need someone to restore us kung ano yung mga nawala sa atin. And yun po yung nakikita ni Naomi kay Ruth, no? And makikita po natin, no, na Naomi gives Ruth a series of instruction. Nakita po natin na, maligo ka, mag-anoint ka maglagay ka perfume, no? Magbihis ka ng pinakamaganda mong damit, go to the threshing floor at night and wait until he was finished eating, drinking,
and uncover his feet, lie down and wait. So makikita po natin, parang kung sa ibang perspective, una mong basa, parang nagsisidus si Ruth, no, na kailangang akitin niya si Boaz, no, para magustuhan siya. Pero, it's beyond that. Kasi makita po natin before ng ating, sa chapter 2, no, si Ruth is a virtuous woman. No? And si Boaz is, nagsiserve siya sa Panginoon. No? And makita din natin sa the rest nung natulog lang na, pinatulog niya. Hindi naman sila something na hindi maganda, no? So yun po minsan ang na-interpret ng mga nagbabasa, no? Kung lang, hindi natin alam yung niya. But in ancient Israel, the threshing floor was a place both of labor and celebration. So doon po nagkita sila, ito po yung setup ng nila. So after the farmers, no, binabantayan nila yung mga na harvest. Kaya sila doon natutulog, no? So yun po yung nangyari, kaya doon siya natulog, no? Pero ang sabi nga doon na ang instruction ni Naomi kay Ruth is more on symbolic pa. Yung wash yourself, yung self mo, anoint and change clothes. So hindi lang po to yung pagpapaganda or mga cosmetic na mga instruction. But it is symbolic, no? Kasi si Ruth po, nung time na yan, widow siya. Kaya yung parang kung sa pa nila, nakasuot siya ng pang-widow na damit, no? Na parang nagluluksa pa ba, yung parang alam mo talaga na namatayan siya ng asawa, no? So ang sabi niya, magbihis ka, no? So wag mo nang suotin yang pang-widow mo na damit, no? So minsan po sa atin din, ito po yung mensahe ni Naomi sa atin, no? It's time to leave behind yung mga kasalanan mo, mga past mo, no? And if you're going to ask for redemption, you have to stop dressing na para kang talunan, no? So kailangan mo nang magbihis na hindi ka na, yung bang kapag lumalapit ka sa Panginoon at after mong ma-redeem, talunan ka pa rin, yung parang ganyan, no? So you have to have this new beginning with the Lord, no? So minsan, no, tayo, nagsusurvive lang tayo sa mga bagay na pinapabitawan na sa atin ng Panginoon. No, kagaya ni Ruth, naka-widow dress pa siya, pero hindi na ito yung gusto ng Panginoon sa kanya. So next po, so sabi nga, sabi nga dyan, no, Naomi says, it's time to leave that behind. If you're going to ask for redemption, you have to stop dressing like someone who has already been defeated. No? So, ang atin pong application sa point na ito, no, it's time to get up. No? Panahon na po para tayo ay muling bumangon, no, kung ikaw ay lugmok na sa kasalanan, nararamdaman mong wala ka ng pag-asa, makasalanan ka na sobra, naiinis ka na sa sarili mo, bakit ganito ako lagi? No? It's time to get up. It's time to wash off the dust of despair. No? And it's time to anoint yourself with the oil of hope. No? May pag-asa po tayo sa Panginoon. And it's time to put your best clothes and go to your Redeemer. No? So, iwanan na po natin yung mga bagay na nakapagpapahila pa sa atin, no, para lumayo sa Panginoon. Okay, number 2. Uy, igang, uy. So, number 2. So, malapit na po tayo dyan. Sure. The plea for redemption. No? So, 6 and 9. Malapit na sa 18. Joke lang. So, ang sabi dyan, as she answered, I am Ruth, your servant. Spread your wings over your servant, for you are my Redeemer. No? So, kung babalikan po natin yung mga verses before, no? So, sabi nga, yung spread your wings on your servant, for you are my Redeemer, no? Sabi doon sa isang mga verses doon. And ang Hebrew word for kanaf, it means wings or corner of a garment. So, same word po na ginamit ni Boaz sa chapter 2. Ang sabi niya dyan, may the Lord repay you for what you have done. May you be richly rewarded by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have to take refuge. So, yun po yung parang, na kapag
sa tradition nila, parang paggaganyanan ka ng cloak ba, ibig sabihin po nun, it's protection or nire-redeem ka niya, tinatanggap ka na niya, no? So, ganyan po din yung parang sinasabi ni Boaz nung binless niya si Ruth, no? And makikita din po natin, no, na yung sinabi ni Boaz kay Ruth is, yung prayer niya para kay Ruth is binalik sa kanya ni Ruth as a request. Di ba sabi naman ni Boaz diyan na, may the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge, may you be richly rewarded by the Lord, no? So, binalik niya yon na parang ikaw yung binigay ni Lord para i-redeem ako. So, parang sa iyo ko hihingin yung sinabi mong blessing para sa akin. Sabi nga, in ancient Israel, spreading one's garment over a woman was a symbolic act of betrothal and protection. So, sa Ezekiel 16:8, no? So, sabi nga, Ruth is asking Boaz to take her as his wife, to redeem her from widowhood and poverty, to give her name a home and a future. No? So, punta po tayo sa next slides. Ang sabi dyan, no? So, yun po yung ni Ruth, ang kanyang plea for redemption, yung hiling niya na redemption kay Boaz. Ang sabi niya, gawin mo akong asawa, yun parang yun yung niya ba ng meaning ng spread your parang wings, your wings over your servant, for you are a redeemer. So, ang ibig pong sabihin ni Ruth doon, gusto niya na maging asawa siya ni Boaz, to redeem her from widowhood, para hindi na siya maging widow, and para mawala siya sa kahirapan, bigyan siya ng pangalan, bigyan siya ng bahay, or tahanan, and bigyan siya ng future. No? Kasi alam po natin na yung nasabi ko nga, si Ruth is a Moabite. So, ang Moab po is, hindi sila okay sa, ng lineage ng, ng Panginoon, no? So, kung baga, she's an outsider. Talagang wala siyang may pagmamalaki, wala talaga siyang name, no? So, kailangan niya ng ganon, no? So, sabi po, so yan po yung heart ng gusto or hinihingi talaga ni Ruth, no? So, minsan po sa atin, lumalapit tayo sa Panginoon ng hindi dahil sa mga resume natin, no? Hindi sa ating mga mabubuting gawa, hindi sa ating mga religious acts or mga ministry, kumbaga, but lumalapit tayo sa Panginoon with empty hands and a broken heart. So, ganun po si Ruth. Walang-wala siya, pero lumapit siya kay Boaz para i-redeem siya. Sa atin po, no, lagi po dating tatandaan na kapag lumalapit tayo sa Panginoon, hindi tayo tinitingnan ng Panginoon na, mabait ka ba para anuhin ko yung prayer mo, i-answered ko yung prayer mo? Nagmi-ministry ka ba? Masipag ka ba sa ministry para pakinggan ko yung request mo? No? So, hindi po gano'n ang ating Panginoon. No? Nakikita niya yung ating empty hands and a broken heart. No? And dapat, ganun po din tayo lumapit sa Panginoon. Hindi tayo nagmamataas na, Lord, marami na akong nagawa sa ministry. Lord, ang galing-galing ko mag-preach. Lord, nag-share ako ng gospel, so pakinggan mo ako. Parang hindi po tayo dapat magmataas sa Panginoon. Kasi, laging nire-remind sa atin ng Panginoon, tayo lamang ay parang, isang ganyan lang sa Panginoon, no? Napakaliit natin sa ating Panginoon. Kumbaga, nandito ka sa gitna, ang hawak ng Panginoon, yung buong galaxy. So, nasan ka doon? Diba? Parang hindi ka na, kahit i-zoom out ka pa or zoom in ka pa, hindi ka makikita sa laki na at lawak ng galaxy. So, wala ka talaga may pagmamalaki sa Panginoon. So, sabi nga, Ruth didn't wait until she feel worthy, no? She didn't wait until she had her life together. So, hindi na po siya naghintay na maging worthy pa siya before siya lumapit kay Boaz. She came as she was, a foreigner, a widow, a beggar of grace. And then she asked,
And that is the gospel in a nutshell. We don't come to Christ because we are worthy. We come because He is worthy and because we are desperate. No? So, sabi nga, we don't come to Christ because we are worthy. We come because He is worthy and because we are desperate. No? So, ganyan po ang ginawa ni Ruth. No? Hindi na siya lumapit kay Boaz na marami pa siyang dala, kundi lumapit siya siya ay widow, siya ay a foreigner, no? So wala siyang naipagmalaki. So ganin din po tayo sa ating Panginoon. Huwag na nating hintayin lumapit pa sa Panginoon na okay na tayo, solve na ang problem natin, mayaman na tayo, saka pa tayo lalapit. Di ba sabi nga sa ating kanina, yung huwag na nating hintayin yung 11th hour, no? Kung kukunin lang din naman tayo ng 10, so bakit ba natin aanuhin yun na lumapit pa ng kung kailan okay na tayo, malakas tayo. So, ngayon po ang pinaka-time para lumapit sa Panginoon. Ano man yung pinagdadaanan nyo, ano man yung struggles nyo sa buhay, no, it's time to go sa ating Redeemer. And number 3, the promise of redemption. So, sabi nga, if He will redeem you good, let Him redeem. But if he is not willing, as the Lord lives, I will redeem you. So sabi po ni Boaz, no, na kung i-redeem ka nung mas close pa sa inyo, okay. Pero kung hindi ka naman i-redeem niya, then ako magre-redeem sa iyo. So, Ruth will not be left unredeemed. Parang yun yung promise niya na hindi ka maiiwanan na hindi ka i-redeem. So, one way or another, you will be covered. You will be provided for, and you will have a future. So, huwag kang mag-alala, sabi nga. So, minsan, no, sabi nga, this is a picture of Christ Jesus sa atin, no? He receives sinners, protects sinners, loves sinners, redeems sinners, and keep His promises. No? So, ganun po ang ating Panginoon. Hindi tayo niya iniiwan na nakahang, na bahala ka sa buhay mo, uy, parang ang tigas ng ulo mo, ang dami mong kasalanan, bahala ka na sa buhay mo. Hindi po ganun ang ating Panginoong Jesus. Sabi nga, He receives sinner. Tinatanggap at tatanggapin niya yung mga taong makasalanan. He protects sinner and loves sinners, redeems sinners, and keep His promises ng redemption. So, next po. So, this is the gospel in Ruth's story. So, malapit na po tayo, no? Malapit na rin ang oras ko. So, sabi nga, Ruth was a foreigner outside the covenant and with no claim on the promises of Israel. So, in short, she's an outsider. Talagang hindi siya taga-dyan, no, sa Israel. And yet, by grace, she was drawn in. She was brought to the field of a Redeemer who saw her, who spoke kindly to her, who feed her, and who ultimately covered her with His garment and made her His bride. And Jesus, our Kingsman's Redeemer, saw us in our need. So nakikita tayo ng ating Panginoon sa ating pangangailangan. No, huwag kang mag-alala na kahit yung ibang tao, ay, hindi man niya alam yung pinagdadaanan ko, hindi niya alam yung mga kailangan ko. Nag-emote, no? Pero kailangan alam ng ating Panginoon. He left the comfort in heaven and came to threshing floor of this broken world. He feed us with the bread of life, and then at the cross, He spread His garment over us, not a cloak of linen, but a robe of righteousness. No? So, si Jesus pumunta rin dito sa mundong ito, kahit siya ay hari ng mga hari, Panginoon or Diyos ng mga Diyos, pumunta siya at nagpaka-servant, no, para sa atin. So sabi nga, He covered our shame, He redeemed our future, and He made us His bride. No? Talagang tinanggap tayo ng ating Panginoon kahit wala tayong pwedeng ibigay sa Kanya, pero tinanggap tayo ng ating Panginoon. So next po, Boaz had to pay the price to redeem Ruth. So kailangan, di ba, nung si Boaz, nung na-redeem niya si Ruth, he had to buy back the land that belonged to Elimelech. So kapag na-redeem na niya, meron pa siyang parang ibibigay, di ba, hanggang ngayon kahit pamamanhikan, di ba, may mga regalo, ganyan, kapag ibinibigay mo sa family ng bride, ganyan. So, ganyan po din kay Boaz, binili niya yung lupa na kay Elimelech. So, he had to take responsibility for a widow and a foreigner who had nothing.
So yun po yung ano niya. And Jesus paid an infinitely greater price to redeem us. So ganoon po din si Jesus Christ sa atin, no? Binigay or binili niya tayo sa pinakamalaking halaga. At ito yung kanyang blood, no? So isipin mo yun, parang sino ka ba para bilhin ng ganun na halaga, no? Hindi lang pera ang binili sa'yo, kundi buhay talaga or dugo talaga ng Panginoon. So minsan no, iniisip natin, minsan ako na ano nga ako dito na, minsan nasa isip ko, di man ako worthy, hindi ko deserve yung mga bagay na ganito, ganyan, kasi makasalanan ako, masungit ako or maldita ako, may mga ganun akong mga thoughts ba. But yung wala akong value, ganyan. Pero sinabi ng Panginoon, we brought with a greater price, no? May value tayo. Kaya huwag mong i-degrade yung sarili mo na, ay, ano lang ako dyan sa tabi-tabi. Kasi binili ka ng Panginoon sa dugo at buhay niya. Hindi ka lang dyan sa tabi, namatay ang Panginoon para sa'yo. So, isipin mo yung value ng buhay mo. Isipin mo yung value ng identity mo na binili ka ng Panginoon sa buhay niya. No? Kapalit nung ano niya, dugo, pumunta siya dito para sa'yo. Tapos ganun yung, parang minsan no, maiisip natin, tapos ganyan tayo sa Kanya. No? So, ito po yung sabi diyan, you were bought with a price, no? Sabi sa 1 Corinthians 6:20, not with the silver or gold, but His own precious blood. No? Hindi po ikaw binili lang ng mga gold or silver. So, and just as Ruth had to come to Boaz, had to leave her fear behind, and to walk out in the night and ask, we have to come to Jesus, no? So, ganun din po, no, na si Ruth, pumunta siya ng gabi, nag-take risk siya na lumapit ka Boaz, kahit ma-reject man siya, or ano, hindi na niya inisip yun, basta ang ginawa niya, pumunta siya nung gabing yun. So, gaya din po sa atin, no? Jesus says in Matthew 11:28, come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. So, sa atin din po, no, wag na tayong magtanong na, ma-reject ba ako ni Lord? Lumapit ka lang sa Panginoon. And He will give you rest. No? So, wag ka nang magdalawang isip na nahihiya ako sa Panginoon eh, napakalaki ng kasalanan ko sa Kanya, papakinggan kaya niya ako. Nahihiya ako sa Kanya eh, kasi lagi na lang akong, ganito ang ginagawa, tapos may problema ako, pwede pa kaya akong lumapit sa Kanya? So, sabi po ng Panginoon, no, just go. No, come to me. Lumapit ka lang sa Kanya. Next. So, conclusion na po tayo, no? So, yung conclusion natin ay nandito sa lie down until morning, no? Sabi nga, she had made her plea, no? Nag-ask si Ruth kay Boaz. She has heard his promise. Narinig niya yung promise ni Boaz na kapag hindi ka ni-redeem nung isang mas malapit sa'yo, i-redeem kita. And now, in the darkness, she wait, no? So, naghintay siya. And she does not pace. She does not fret. Hindi siya natakot, hindi rin siya parang nag-alinlangan, no? She simply lies down and trusts that the man who promised will perform. No? So, hindi na siya baka nagsisinungaling lang to si Boaz sa akin, no? Hindi na siya gano'n. Sinunod lang niya, natulog siya, no? And nanalig lang siya sa sinabi ni Boaz. So sabi nga dito, no, sa atin naman, you have made your plea. Hindi ko alam kung ano yung mga prayer requests, ano yung mga niluhod nyo sa Panginoon, inask nyo sa Panginoon, binitawan yung salita sa Panginoon. You have asked God for redemption in a situation. So humingi ka man ng redemption sa situation mo ngayon, sa problema mo, financial man yan, no? Mga visa application man yan, exam man yan. So, relationship, a dream that feels dead, no? So, anumang bagay na inas mo sa Panginoon or binitawan mo na sa Panginoon, sinurrender mo na yung situation na sobrang hirap na parang feeling mo wala nang pag-asa, no? Or mga plano mo na kailangan ng provision, pero parang feeling mo hindi mo kaya sa sarili mo. No? Mga kasal, kunwari, magpapakasal ka, tapos kulang ang budget mo, no? Pero sinurrender mo na sa Lord, you will provide, no? So, hindi mo maano kung
magbabayto ka ba ba? Saan ka magbabayto, no? So, wala ka ng, as in, surrendered ka na, no? Or even, mga pamilya na may sakit, no? Yung may mga sakit na sinasabi na ng doktor na magpaalam na kayo kasi hindi na talaga siya gagaling, no? So, kung nandun ka man sa point na ganun na parang wala nang katapusan or wala nang answer. Kasi, di ba, napakahirap nung sasabihan ka ng doktor na muri na talaga, parang just magpaalam na lang kayo at maging masaya na lang kayo, no? Parang mga ganun ba ng mga moment, parang hindi mo kaya yan. Ayaw mong pakinggan. Sa mga ganyang moment, no? Ito yung paalala sa atin ng Panginoon. And now you are in the dark, waiting for morning. And the Spirit of God says to you what Boaz said to Ruth. Lie down until morning. Rest in the promise. Trust the character of your Redeemer. And He will not rest until the matter is settled. No, napakagandang promise ng ating Panginoon, no, na maghintay ka lang. May kasagutan ng Panginoon. Ano man yung mga nilaban mo sa panalangin sa Panginoon, yung mga situation na paulit-ulit na lang, wala nang katapusan, no? Ano man tong mga bagay na to, sabi nga, lie down until magpahinga ka lang, mag-trust ka lang sa Panginoon. Trust mo yung character ng Panginoon na He will keep His promises, no? So next, last, no, sabi dito, Ruth's tender plea, take your maidservant, was answered with a Redeemer's tender promise. I will do it, no? And that is the gospel. That is the good news. That is the invitation extended to every broken, weary, and wandering soul, no? Come to the threshing floor. Leave your widow's garments behind. Ask the Redeemer to spread His wings over you, and then lie down in peace, because He was sworn by His own life, you will not be left empty-handed. No, napaka gandang promise sa atin ng Panginoon, no, na kaluoy na kiyo, no. So, sabi na ating Panginoon, no, binigay ko na yung kaisa-isa kong anak. Ano pa yung hindi ko kayang ibigay sa iyo? No? Ano man yung mga hinihiling mo, hinihingi mo, nilalaban mo, good health man yan, protection man yan, pagpasa man yan sa exam, relationship man yan na magulo, friendship na hindi mo maunawaan, no? Pagpapalaki ng anak na ano bang magiging future nito, no? So, hindi mo alam ang bawat, no, magulang, good health nila, long life ng magulang, financial, kasi crisis na sa Pilipinas, protection, baka mag-world war, lahat ng mga worries, lahat ng fears, lahat ng anxiety or uncertainty mo, sabi nga ng ating Redeemer, I will do it. No? Rest in His promises. Sabi nga, no, He was sworn by His own life, you will not be left empty-handed. No? Yun yung lagi kong, kapag may pinagdadaanan ako, may mga hinihiling ako sa Panginoon, lagi kong nire-remind yung sarili ko, binigay ni Lord ang kaisa-isa niyang anak. Ano pa yung hindi niya kayang ibigay sa akin. No? So, yun lang po. So, wala na. So, yun lang po. Maaari na ba tayong tumayo at let's pray? Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon, for your message, O God. Hindi ko man alam ano mga pinagdadaanan ng aking mga kapatid. Ano man yung mga problema nila, battles nila, silent battle nila, Panginoon. Either it's personal, relational, or spiritual, Panginoon. But you promise us, Panginoon, we will not left empty-handed. Lord, we thank you, Father, that you have given your Son for us to redeem us by the blood of Jesus Christ. And thank you for reminding us today, Panginoon, na hindi na dapat namin suotin yung mga past. Kung ano man yung sinurrender na namin, sabi nga sa kanta, surrender it all. Yung mga na-surrender na namin sa iyo, Panginoon, yung naibigay na namin na plea sa inyo, Panginoon.
Hindi na namin to dapat i-carry muli. Hindi na namin dapat to suotin muli. Because you have given this new beginning, new identity sa amin, Panginoon. We are your children. And sabi mo nga, Panginoon, you care for us. Sabi mo sa 1 Peter 5:7, I care for you. You care for us, Panginoon, hindi lang sa aming personal, kundi lahat ng bagay na meron kami. You care for it all. Sa family man yan, sa career man yan, sa relationship man yan, sa mga kaibigan man yan, sa ministry man yan, lahat ng bagay, Panginoon, you care them all. And Lord, maraming salamat na kahit kami ay makasalanan, Panginoon, you care for us. You have given this new opportunity, this message to remind us, Panginoon, na hindi kami nag-iisa. Na nandyan ka, willing to redeem us. Ang kailangan lang namin, lumapit sa inyo. Lumapit ng hindi handa or ano yung kaya naming ibigay, ano yung kaya naming i-offer. But lumapit as we are, empty and broken. We need a Redeemer. We need you, Jesus. And sa lahat ng mga kapatiran ko na hindi pa tinatanggap si Jesus as their Redeemer, as their Lord and personal Savior, sabay-sabay natin, no? And you want to, to muling tanggapin ang Panginoon, it's your decision. Baka iniwan mo na ang Panginoon sa bahay mo, iniwan mo na ang Panginoon sa trabaho mo, iniwan mo na ang Panginoon mo kung saan-saan. Let's come before today sa ating Panginoon. Sabay-sabay tayong manalangin, no? Sabi nga, if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So sabihin mo, i-confess mo, and tanggapin mo ang Panginoon sa puso mo. Come on, church, let's pray. Yes, Father, come on. We come before you. We lay down everything sa iyo, Panginoon. Yung aming mga kasalanan, yung aming past, Panginoon, na hanggang ngayon dala-dala pa rin namin. Yung mga burdens, yung mga fears, hidden fears, anxiety namin, Panginoon. We surrender them all to you. Lord, forgive us sa lahat ng aming kasalanan. Noon, ngayon, at sa magagawa pa namin mga kasalanan, Panginoon. Sa isip man to, sa amin man tong puso, sa amin man tong nakikita, and even sa actions namin, Lord. Forgive us, Father. And Lord, today, we acknowledge you as our Lord and personal Savior. We accept you in our mind, in our heart, in our life, in our soul. That you are the only Redeemer na kayang magligtas sa amin, Panginoon. Apart from you, we can do nothing. Apart from you, we are nothing. We need you, Father. We need you, Jesus, in our life. Cover every area in our life by your blood, Jesus Christ. Our family, our relationship, our ministry, our career, our dreams, our jobs, our children. Cover everything, O God, in our life by your blood, Jesus Christ. Lord, maraming salamat, and even cover our future with you, Panginoon. I always ask to you, Panginoon, lagi sa aking mga panalangin, and I will ask you once again, Panginoon, hold my hand, O God, and never let me go. Never let us go, Panginoon. Kami, O God, kung kami ay kakapit, maaari kaming anytime, pwede kaming bumitaw. But when you hold us, Panginoon, you will never let us go. And that's your promise, Panginoon. And maraming salamat, Panginoon, for blessing us and for redeeming us, O God. More than anything na
matatanggap namin, Panginoon. It's the salvation, it's the redemption na meron kami. Maraming salamat, Lord. All the glory and honor belongs to you alone. In Jesus' name.